Bago tayo magsimula mag-prepare ako. God, marami po akong salamat sa araw nito, sa patuloy na pagising mo sa amin. Yan ay malaking biyaya para sa amin, sa patuloy na pagliligtas mo sa amin. Patuloy na paano mo pinadarama at pinapakita ang pagmamahal mo. Ang biyaya ng buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Ama, na hindi namin masasayang ang mga pagkakataong binigay mo sa amin. At makapagpapuri kami habang nabubuhay kami sa mundong ito. Salamat po sa lahat ng ito at muli sa paggabay mo sa akin sa pagtutulo ng iyong salita. Tulungan mo at turuan mo ako na maayos ko ang aking kaisipan at mapapurihan ka sa oras na ito sa tamang salitang pagkakaloob mo sa akin. Nang sa ganoon ay masabi ko ito ng may pagmamahal at pagpapapuri sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. So, okay, good morning sa ating lahat. So, now, naalala niyo yung ating uh, theme for the month, yung Doing the Father's Will. Yung binigay sa akin is the Doing the Father's Will by Extending Love. Siguro kung may naalala pa kayo at alam kong wala na, pero pagpapatuloy natin ito. No? Okay, umpisa natin. 5:35. Ayun yung 5:35 pa lang dito, ng madaling araw. So, ilang linggo na rin yung mga nakalipas na pinag-usapan natin yung Romans, no? Romans 12. Nakapag-share ako dito sa Sunday service, nakapag-share din ako doon sa Wednesday fellowship sa Sunden, sa Loreto, Sampaloc, no? Kila Itay, sa fellowship nila. So kung natatandaan nyo, ilang linggo na rin natin napapag-usapan yung Romans 12. Yan, sabi ko nga ito yung puno na tinatawag kong mga bite size, yung mga maliliit ba. Yan. Sa pamamagitan ng mga bite size na yan, yung ibig kong sabihin yung mayroong mga verse dito, itong punong-punong ito, itong Romans 12 na ito. Yung mga verse niya na kahit may lamang, naglalaman siya ng 2 o 3 mahalagang katotohanan. Katotohanan o tinatawag kong utos, no? O command. So, minsan sa loob nga ng mahabang panahon, naisip ko rin na parang sabi ko nga nung nababasa ko to, parang magkakahiwalay at random na mga kaisipan lang ba yung mga ito? Yan yung tanong ko. Pero sa tingin ko, may mas malalim dahilan kung bakit ganito yung pagkakasulat nito eh. Yun nga, dahil sa ibinigay na inspirasyon ng Diyos kay Paul, sinulat ni Paul yung mga salangitang nito para sa Church ng Rome, di ba? Sa Romans. O bilang sa palagay ko sa katotohanang madaling tandaan. So, mga maliliit kasi, no? Madaling pagbulay-bulayan, madaling isabuhay. Sabi ko nga, dahil kung katulad niyo ako, mas na-appreciate natin yung mga bagay na kapag binigay sa atin ng malinaw at madaling maunawaan. Di ba? Basahin niyo Romans 12 para maunawaan niyo kung ano yung sinasabi ko. No, minsan, no, kapag may nagsasalita kasi, madalas ako parang gusto kong sabihin, sandali lang, sandali lang, isusulat ko muna yung sinasabi mo bago ka magtuloy. No? So, meron bang nakaka-relate sa inyo ng gano'n? Ganyan kasi ko eh. So, kaya sa mag-asawa, di ba? Maraming beses, kinakailangan ng asawa mo na uminto muna sa pagsalita para maisulat ko yung gusto niya sabihin eh. No? At yun yung nais ng God na gawin dito sa Romans 12. So, magandang tignan natin yung mga maliliit na bahagi ng scriptures na ito, no? ng librong ito para bang kasi para may isang malinaw na katotohanan tayong maalala. Yung bang hindi lang maalala pag bulay-bulayan natin at maisabuhay. Hindi lang sa
oras na ito o sa buong linggo na ito mula sa salita ng Diyos. Siguro naisulat ko yung Romans chapter 12. Gusto ko lang balikan, ano? Pero para maging pamilyar na kayo dito sa pinag-uusapan natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, kung gusto niyo magbukas ng sarili niyong Biblia, pwede, punta lang kayo sa Romans 12, verse 1. Sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Diba? Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa nakalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, pakiisipin niyong mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sa verse 6, sabi dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kalooban sa kagandahang loob ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Gamitin natin ang kaloob na yan, di ba? Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, anong gagawin natin? Magpahayag tayo ay sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ng ating kaloob, anong gagawin natin? Tumayo tayo, umupo tayo, mahiga tayo, o kaya mamasyal tayo. Di ba hindi naman maglingkod tayo? Magturo ang tumanggap ng kaloob. Kung yan ang kaloob mo, di anong gagawin mo? Di magturo. Verse 8, sabi, magpa, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman o maging leader, mamuno kayo ng buong sikap. Kung ito'y pagkamahabagin, ano raw? Ano sabi? Diba? Mahabag siyang merong ano? Diba mahabag siyang may ano? May kasiyahan. Tama, di ba? So naririnig nyo na ngayon yung puso nyo kung ano yung sinabi. Di ba? Mahabag kayo ng may kasiyahan. Maganda kasi yung naririnig mo talaga yung puso mo. Di ba? O so verse 9, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan nyo ang masama at laging gawin ang ano? Mabuti. What we should do about evil? Anong gagawin natin sa kasamaan? Sabi, iwasan nyo. At ano naman ang gagawin natin sa mabuti? Eh, dapat mong yakapin yan. No? So, maging tapat ang inyong pag-ibig, walang pangkukunwari, kamuhayan ninyong masama, pangawakan niyong mabuti, magmahalan kayo bilang ano? Magmahalan tayo bilang magkakapatid. Ano ulit yun? Bilang magkakapatid na dapat tayo magmahalan gaya ng isang pamilya. Gaya ng magkakapatid sa pananampalataya. Alam niyo kung mas maganda umpisahan natin kung gusto talaga nating matuto, magsulat tayo. O kaya meron kayong ano, mag-take down notes kayo. Ano? Marami kayong mapupulot dito sa pinag-uusapan natin. So, ang verse natin ngayong linggong ito, yung sa verse 10, sabi rito, unahin ninyo ang isa sa pagbibigay galang. Diba? Sa letter B ng verse 10, sabi diyan, unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. Sabay-sabay nating sabihin na, unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. So isa pa, unahan ninyo ang isa sa pagbibigay galang. Kahit nakapakitang mata, ngayon pwede nilang sabihin yan, unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. So nakita nyo, ma-memorize nyo na yung salitang yan. No? Napakasimple ng salitang yan. I lost my water. Dali lang. Sabi sa Romans 10, 10b,
Kaya ako totoo tinatawag na Romans 10b dahil ito yung ikalawang bahagi ng verses. Unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. So, kabisado niyo na. So, mag-unahan daw kayo. O, mag-unahan daw tayo. Skip. Nung nakarang 2 linggo, di ba, kung na alala nyo, ang diin natin yung nasa puso, yung bang kabuuan ninyo ang masama. Puso yan, no? Panghawakan niyo ang mabuti. Yun yung diin natin, no? Kung naaalala nyo. Ngayon, hindi naman natin ay ang pagkilos. Action, sabi. Paano, sandali lang ha. Hinaan ko lang itong aking message niya. Ayaw ko siyang naririnig. Okay. Yun nga yung sabi ko. Paano na ipapakita ang pag-ibig na yan, ano? Sa sa practical na paraan o practical application. So ayon kay Paul, sabi niya, isa sa pinakamalinaw na paraan ay yung pagiging handang unahin ng iba. Alam ba, yung bang magbigay tayo ng galang o kaya ng parangal o dangal sa kanila. Kaya sabi dito, unahin ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. Gusto niyo ba yan? Alam niyo, may mga iba't ibang salin dito sa Biblia na isinulat ko siya pero translate ko na rin siya sa Tagalog. Sabi niya, sabi doon sa ESV, higitan ninyo ang isa't isa sa pagpapakita ng paggalang. Sa New Living Translation naman, sabi, maggalak kayo sa pagbibigay ng dangal o galang o honor sa isa't isa. At sa New English Translation naman, sabi doon, maging masigasig kayo sa pagpapalangal sa isa't isa. So, napakalalim ng mga verses na ito kahit napakaikli lamang. Para bang isang maikling utos, ngunit napakalawak na application na unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. Ibig sabihin, huwag mong hintayin na ikaw munang igalang. Pahalagahan o kaya parangalan. Ikaw, tayo ang maunang magpakita ng paggalang. Ikaw, tayo ang unang magbigay ng pagpapahalaga. Ikaw at tayo ang maunang kumilala sa halaga ng iba. So, kaya pag-usapan natin yan ngayon. Ano nga ba yung ibig sabihin ng parangalan, paggalang, o bigyan ng dangal ang isang tao? Ihimayin natin to isa't isa. So, kaya nga in-encourage kayo, kung gusto niyo magsulat kayo. Kasi marahil pamilya tayo sa mga utos sa Old Testament. Siguro, hindi ko na kailangan isa-isahin yun. Pero sabi ko nga, mayroon tayong isang utos sa Old Testament. Ito yung ikalibang utos. Nakilala rin natin ito bilang una na may kasamang pangako. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Alam niyo kung ano yun? Ito yung, ano yung sabi doon tungkol sa iyong ama at ina. Diba? Parangalan daw. Honor. Parangalan mo ang iyong ama at ina. May pangako yun kasi nga, yun yung hahaba yung buhay mo pag ginawa mo yan. No? Yung parangalan doon o yung honor doon sa Exodus 20 na yun, yan ay isang salitang Hebreo, no? Na ang kahulugan ay excuse me, mabigat o kaya may bigat. Meron siyang bigat. Mabigat siya o may bigat. May para bang yung word natin, may timbang yan. Ha? Napakalalim ng kahulugan ng salitang yan. Kasi maraming salita sa Hebreo ang nagmumula sa mga bagay na karaniwang nilang nakikita at nararanasan sa buhay. Kaya kapag sinabing parangalan ng isang tao, ang idea dyan ay ang pagtingin sa kanya bilang isang taong may bigat, may halaga,
may kahalagahan. Kapag ang isang bagay ay mabigat, di ba? Napapansin mo yan eh. Di ba? Sige, bigyan ko kayo ng demonstration. Ano, para lalo nyo makita. Iunat niyo yung kamay niyo na ganito. Di ba? Kunwari inunat niyo yung kamay, meron kayong hawak na hangin. Hangin. Nararamdaman niyo ba yung bigat? Ha? Di ba wala? Ngayon, iunat niyo naman yung inyong kamay. Isipin niyo na sa kabilang kamay, may mabigat kayong hawak. May mabigat kayong hawak na 1 kilong bigas. Damdam niyo ba? Di ba? Bakit? Dahil meron tong timbang, meron tong bigat. Di ba? Ganyan ang idea ng salitang parangalan. Kapag may bigat ang isang bagay, may kahalagahan yan. Kapag may mabigat kang pinagdaraanan sa buhay, kadalasan ay dahil mahalagang mahalaga itong may mahalagang itong kinalaman sa iyo eh. Mahalaga ito kaya nararamdaman mo ang bigat nito eh. Alam nyo, medyo mabigat nga pakiramdam ko na nagising ako ngayon. I receive a message kay baby na namatay na si Errol. Kilala niyo, ni-attend si Errol eh. He is 47 years old. Kabe-birthday niya lang ng January 3, ay July 3. Imagine mo yon at 3 o'clock in the morning, nakasisip ako na talagang, ewan ko, ano. Pero yun nga, ano, mabalik tayo dito sa pinag-uusapan. Huwag nyo na baguhin nyo na isip nyo. Ako pilit kong binabago isip ko. Kaya yung paggalang o pagpaparangal, yan ay pagkilala na ang isang tao ay may halaga. Meron siyang digdinan. May kahalagahan. Hindi mo siya tinitingnan bilang walang saysay o ordinaryo lamang. Kinikilala mo yung bigat at halaga na ibinigay sa kanilang Diyos. Diba? Ganyan yan. Ganyan kabigat. Ganyan katindi yung salitang parangalan. No? Kaya sa Old Testament, inutusan tayong parangalan yung ating ama at ina. Ibig sabihin, dapat nating silang tratuhin bilang mga taong may halaga, may bigat, at may kahalagahan sa ating buhay. Hindi natin sila dapat tinuturing na walang kabuluhan o walang saysay, kundi merong dangal at paggalang. Ay nako, kaya sa Old New Testament naman, ang salitang honor o salitang parangalan ay nagmula ito sa salitang parang ang tinutukoy nito descendant, ano, yung idea, pero sabi doon, ito ay may halaga o presyo, no? Sa madaling salita, kapag pinararangalan mo ang isang bagay o isang tao, ipinapakita mo na mahalaga siya sa iyo. Halimbawa, no? Ano nga ba ang pinahalagahan natin sa ating buhay? Sa pinakamahalaga sa atin, ano? Halimbawa, yung birthday, di ba? Pinapahalagahan natin yan. O kaya yung Father's Day, nakalaan, no? Halimbawa, ganito. Ay, sorry, nagiging emotional kasi ako. Ano niya, ano, yung, halimbawa, kung pinapahalagan mo ang isang Father's Day, di ba pag meron kang binigay sa yung regalo? Ako, may collector kasi ako ng mugs eh. Alam niyo yung mug? Mga ganito. May dahilan kaya ako nagko-collect nito. Kasi may mga bite size dito, o mga maliliit na salita na kung saan mas madali ko siyang naalala. Make today great, sabi nga. So, yan. Kaya, collector ako ng mug. Gusto ko siya. Marami ko niya. So, yun. I mean, pag binigyan ka halimbawa ng ganyan, ng mug, no, ng tatay, malamang, halimbawa, isipin mo na binili niya yan
nung bata pa siya, tapos binigay sa'yo. Tapos pumanaw na yung tatay mo. I mean, pumanaw yung tatay mo, binigay naman yan ng nanay mo sa'yo. Kaya, I mean, napakahalaga, no? Di ba? Nung bagay na yon na ibinigay sa'yo ng tatay mo o na ibinigay naman sa nanay mo na ibinigay sa'yo. Ngayon, kung masira yon, yung mga, halimbawa, yung ibang mug ko, hindi naman ganun kalaking bagay para sa akin yan. Eh. Kasi marami pa akong iba. Meron pang akong ibang ibang tasa para para, 'di ba? Pero kung yung binigay sa iyo ng nanay o na galing pa sa tatay mo o galing pa sa iyong ama ang masira, ibang usapan na 'yon. 'Di ba? Malaki yung magiging epekto sa iyo. Bakit? Dahil nga sa may special kong halaga para sa iyo. Eh. At yan ang kahulugan ng pagpaparangal. Kapag may pinapahalagahan ka, may bigat yan sa iyong puso. May halaga yan sa iyo, no? Kaya kapag pinararangalan mo ang isang tao, ipinapakita mo sa kanya na mahalaga siya. Ipinapakita mo na hindi siya ordinaryo lamang sa iyong paningin. Kinikilala mo yung kanyang halaga at dignidad. Di ba? At yung pagpaparangal sa isang tao ay ang pagkilala sa kanyang halaga at pagpapakita nito sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong mga kilos. Ano? Ngunit mahalagang maunawaan natin na ang pagpaparangal ay hindi nangangahulugang sang-ayon ka sa lahat ng ginagawa ng isang tao. Pag-isipan nyo, no? Halimbawa, inuutusan tayo ng kasulatan na parangalan ang hari at ang mga pinuno ng pamahalaan. Diba? Kahit honorable tong mga senador at congress natin. At alam natin, hindi naman kagalang-galang itong mga yan. Ang ilan sa kanila, inuutusan tayong parangalan yung mga yan, di ba? Inuutusan din tayong parangalan ng ating mga magulang. Ngunit hindi ibig sabihin nito na sumasang-ayon tayo sa bawat desisyon o bawat ginagawa nila. Maaaring may mga magulang na nakagawa ng mga bagay na mali, makasalanan, o kaya nakasakit sa kanilang mga anak, pero gayon pa man, tinatawag pa rin tayo ng Diyos na pakitunungan sila ng may paggalang, di ba? At kilalanin ang kanilang halaga bilang mga taong nilikha sa larawan ng Diyos. Yun yung magandang tinuturo sa atin. Alam niyo, minsan mas nauunawaan natin yung kahulugan ng isang salita. Kapag tinignan natin ang kabaliktaran nito, di ba? Di ba? Kaya ano nga ba ang kabaliktaran ng salitang pagpaparangal? Ano sa palagay niyo? Alam kung kaya niyong sagutin yan, may isip kayo kaagad. Pwede niyong sabihin na hindi paggalang o paglalapas tangan. Tama ba? So, at paano natin hindi gagalangin o lalapas tanganin ng isang tao? Paano? Paano nga ba tayo hindi gumagalang? Ayoko sabihin yung salitang bastos kasi medyo malakas na yun pero nasabi ko na. Alam niyo, halimbawa, kapag alam mo yung you're always interrupting ang isang tao pag nagsasalita. Di ba? Yung kapag lagi natin pinuputol yung pagsasalita ng isang tao. Di ba? Gusto mo ikaw lang nagsasalita. Ano ang pinapahawating mo? No? O ano ang pinapahawating nito kapag ganyan tayo? Para bang sinasabi natin, hindi mahalaga ang sinasabi niya? Mas mahalaga yung sinasabi ko? Ganun yun eh. Di ba? Maaari din natin hindi parangalan ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa kanya. Kapag hindi natin siya pinapansin, para nating sinasabing, hindi ka ganun kahalaga para sa paglaanan ko ng oras at ng pansin ko. Kaya yung pagpaparangal ay higit pa sa pagiging magalang eh. Ito ay ang pagpapakita sa salita at gawa na may halaga ang isang tao sa ating paningin. Halimbawa, ganito. Pumasok ka sa isang silid. O dito ngayon, pumasok kayo diyan. So may isang tao nakaupo diyan na hindi mo kilala, maya-maya may nakita kang kaibigan na kilala mo, anong kadalasang ginagawa natin? Nilalampasan natin yung taong hindi natin kilala, dumidiretso tayo at lumalapit tayo kaagad doon sa kilala natin. Di ba? Di ba? Oh, pare, kumusta ka na? O mare, kumusta ka ba? Di ba? Ganun ang ginagawa natin.
Halimbawa, nasa isang pagtitipon ka o kaya nasa isang handaan o sa isang event, maraming tao sa paligid at hindi mo pag-aanong kilala ang karamihan, tapos may katrabaho pa, may mga kakatrabaho pa ang hindi mo pa nakakausap. Pero pagdating ng kaibigan mo, agad kang lumalapit sa kanya. Bakit? Dahil siya ang mahalaga sa iyo at sa sandaling yan, di ba? Isa rin sa paraan na hindi may pagpapalangang sa isang tao ay yung, alam mo yung paggamit ng cellphone habang kausap mo siya. Siguro nararanasan niyo yan, ano? Bakit? Dahil parang sinasabing mas mahalaga ang ginagawa ko ngayon kasi sa sinasabi mo eh. Yan ay isang anyo ng walang kawalan ng paggalang. Eh, nung araw, hindi cellphone ang problema. Ngayon, di ba? O, halimbawa, punta tayo sa telebisyon. Halimbawa, nagsasalita sa iyo yung asawa mo, nakatuto ka sa TV dahil championship ng Ginebra at saka ng TNT. Paborito kasi yan, Ginebra. No? So, sasabihin, tapos nakita mo, biglang nanalo yung team mo. Champion ng Ginebra. Sabay taas pa ng kawal, eh, no? Tapos may mga reaksyon ka pang ginagawa. Tapos sasabihin ng asawa mo, mahal, kanina ko pa sinasabi sa'yo na namatay na lahat ng alaga mong aso. Tapos doon ka lang matitigil. Saka lang sasagot, ano ba? Di ba yung ganon? Nakakatawang pakinggan minsan pero pinapakita nito na ang isang mahalagang katotohanan na kapag hindi tayo nagbigay ng buong atensyon sa isang tao, maaaring maram na para bang ipinadarama natin sa kanya na hindi siya mahalaga. Di ba? At kung ang pagpaparangal ay pagkilala sa halaga ng isang tao, ang pagbibigay ng, alam mo, di ba yung pagbibigay ng oras, pakikinig, at, at atensyon, ay isa sa pinakamadaling paraan para maipakita natin ang paggalang at pagpapahalaga sa kanya. Di ba kung gano'n ang itsura, kung gano'n, para bang, ano yung itsura ng pagpaparangal sa practical na paraan? Ano nga ba ang itsura nito? Yan yung naisip ko madalas, no? Yung pagpaparangal ay pakikinig sa isang tao sa halip na naputulin yung kanyang pagsasalita. Ito yung pagkilala sa kanyang presensya, no? I mean, kahit hindi mo siya kilala, maaari mo siyang tignan sa mata, halimbawa, ngitian, batiin sa simpleng paraan na yan, pinapakita mong mahalaga siya bilang isang tao. Kasi ang pagparangal ay maaari ring manghulugang ng halimbawa, pag may kausap ka, sabihin mo na lang na, oo, sandali lang ha, yung bang gano'n. Tatapusin ko lang to. Pagkatapos ko, gusto kong pakinggan yung sasabihin mo. I mean, sa ganyang paraan, pinapakita mo na mahalaga sa iyo ang taong kausap mo at ang kanyang sasabihin. Di ba? Madaling, alam ko, madali yun. Ano? Kaya kapag pinarangalan natin ng isang tao, kinikilala natin yung kanyang halaga at pinapakita natin yun sa pamamagitan ng ating mga salita, hindi lang salita, at ang mga kilos natin. So ngayon, ano nga ba ang tinuturo sa atin ng verses na ito? Ngayon, alam niyo na kung ano, kung bakit sinasabi yan. Unahin ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. O sa madaling salita, maging masigasig tayo sa pagpapakita sa iba na mahalaga sila. Huwag nating hintayin na na ang parangalan. Tayo ang maunang magbigay ng paggalang, pagpapahalaga at dangal sa iba. Di ba? Yan yun. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng unahan nyo isa't isa sa magbibigay galang? Di ba? Ano ang ibig sabihin talaga nito? I mean, makakatulong kung titignan natin ito na ano na yung salitang ito na ginamit sa original sa wikang Greek, no? Ang sabi nga doon sa Greek, ang salitang ito daw ay pro-egomai, no? Pro-egomai. Ito yung salitang isinaling magbigay para bang sinaling magbigay ng paggalang, parang ganon. Yung unahan o sa ibang salin daw ay higitan. Ito ang magandang sa gusto na sa nakita ko sa Miriam na
higitan ang isa't isa sa pagpaparangal. O, parang kompetisyon, di ba? Di ba, ganun ang idea niya? Para bang sa literal na kahulugan, ang salangitang ito daw ay may idea na pangunguna. Sabi ko nga kompetisyon eh. O pag-una, parang yung word na pro, nangangahulugang una. Tapos yung natitirang bahagi daw, yan, may kaugnayan sa pangunguna. Imaginein mo yun. Kaya yung diwa ng utos na ito ay hindi lamang basta magbigay ng paggalang kapag may naunang gumawa nito sa iyo, no? O sa atin. Ang ibig sabihin ay ikaw ang maunang kumilos. Ikaw yung manguna. Ikaw yung magkusa. Ay, so sa ibang paraan, parang sinasabi ni Pablo na sa ganitong sa ganitong definition, parang pakikita mo ito sa ibang scripture na sinasabi ni Pablo para mas malalo mo siyang maunawaan. Mag-isip daw tayo katulad ng isang leader. Kasi bigla kong sabi ko nga, ano nga ba ang ginagawa ng isang mabuting leader? Mag-isip kayo. Di ba ang isang leader, hindi siya naghihintay na may maunang kumilos? Bakit? Mamaya sasabihin ko. Siya ang nagbibigay inisyatibo eh. Siya ang namumuna, siya ang unang gumagawa ng tama. Kaya kapag sinabi ng scripture na unahan ninyo ang isa't isa pagbibigay galang, ibig sabihin nito ay maging intentional tayo. No? Maging maagap tayo sa pagpapakita ng paggalang. Huwag tayong maghintay na igalang muna tayo bago tayo gumalang. Tayo daw ang maunang magpakita ng paggalang at pagpapahalaga sa iba. Kasi ibang tinuturo ng mundo sa atin, ano? Pag ganito ang pinag-uusapan. Para bang ang sinasabi sa atin ng mundo, hintayin mong igalang ka bago mo igalang ang iba. Tama ako, mali. Di ba? Pero sa Bible, ang tinuturo sa atin, baka baligtaran. Ikaw ang maunang gumalang, ikaw ang maunang magpahalaga, ikaw ang unang magbigay ng dangal. So, yan yung pinaka diwa, puso ng salitang proegomai, no? Ang manguna sa pagpaparangal sa iba. Kasi, totoo yan. Kasi kaya ako sinasabing leader, if you're a leader in any area in your life, alam nyo na ang isang leader ay hindi basta lang dumarating ng walang paghahanda eh. Nag-iisip siya ng maaga, naghahanda at kusang kumikilos. Ibig sabihin talagang may pagpaplano. Halimbawa, isipin nyo kung ngayong umaga, pagkatapos halimbawa ng ginagawa nyo, na kumakanta, nag-a-announce, o di ba, yung mga announcement, tapos sasabihin na lang ni Mabel. Ngayon, ang magbabahagi sa atin ng mensahe at samahan natin siya at pakinggan ay si G. Wala naman dyan si G. Siguro pagkatapos halimbawa sabihin ni Mabel na gano'n, upo na lang si Mabel, wala naman dito si G ngayon. Pero gusto kong isipin nyo kung ano kaya ang mangyayari. Siguro may ilan sa inyo na tatayo. Halimbawa, biglang tatayo si Jana. Malamang sasabihin niya, okay, handa ako magbigay ng sermon kahit anong oras. Handa ako mangarap. O kaya, tatayo si J.A. Alam na, meron din akong message sa heart ko, no? O kaya si Inay, di ba? I mean, sasabihin meron din ako gusto na. Bakit? Dahil iba ang paraan ng pag-iisip ng isang leader. Ang leader kasi ay laging handang kumilos. Hindi siya naghihintay na lang kung ano ang mangyayari. Ha? Iniisip niya ng maaga kung ano ang dapat gawin. At alam niyo kung ano ang, alam niyo ba? Sorry, nawala isip ko. Okay. Kasi tayo, no? Ako ganito. Hindi ko man lang naisip sa buong buhay ko, no? Kahit kailan.
Ano kaya susuotin kong bukas? Kahit kailan hindi ko naiisip yan. Totoo. I mean, pero ang punto ko kasi, no, ang isang leader ay kusang nag-iisip kung ano ang kailangan ng iba. At yan yung pinaka-puso na ginagamit ni Pablo sa Romans 12, na huwag mong hintayin na may maunang gumalang sa'yo. Huwag mong hintayin na may maunang magpahalaga sa'yo. Mag, mag-isip tayo ng may layunin. Manguna tayo. Magkusa tayo. Hanapin natin yung mga paraan para parangalan o pahalagaan ng iba. Kasi ang tunay na leader talaga ay hindi sinusukat sa posisyon, kundi sa bawat paggalang na ibinibigay niya sa tao. Pero, I mean, alam mo, katulad ng mga asawa natin, ano? Okay, 'di ba? Sila basta-basta na lang pagpupunta sa grocery, alam na nila kung ano ang mga bibili nila. I mean, hindi ka na nila tinatanong kailangan nila itong ganyan, ganyan. Ano, basta bigyan mo lang sila pera. No? I mean, halimbawa, kung hindi niya nagawa yung isang bagay na ginagawa niya, hindi siya o ano man ang gusto niyang gawin, halimbawa, hindi siya nakapagluto, sigurado kakain na lang kayo sa labas. Di ba? Kasi, ang idea kasi, yung pagbibigay ng pagpahalaga, yung pag-una sa iba, dito sa verses na ito, may kaugnayan siya sa, yung bang tinatawag na kusang pag-iisip natin, yung pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba. Halimbawa, di ba, halimbawa, pag may birthday sa pamilya mo, halimbawa, birthday ng asawa mo, dahil mahal mo siya, gusto mo siyang parangalan. Di ba? Gusto mo siyang parangalan. I mean, pag hindi mo yan iniisip na ngayon pa lang, kundi iniisip mo yan in advance, no? Ayun bang, ano kaya ang maaari namin gawin? Ano kaya yung makakapagpasaya sa kanya? Ano kaya yung magiging pagpapala pa sa kanya? I mean, hindi ko yun iisipin sa mismong araw niya ng kaarawan niya. Talagang pinag-iisipan mo yan ng maaga pa. So, ganyan yung sinasabi o ganyan yung puso, yung diwa ng Romans 12:10, no? Di ba? Halimbawa, yung mga nakaraang special event, o kaya, kailan lang, di ba, we celebrate yung Father's Day. Dahil, halimbawa, dahil mahal niyo yung tatay niyo, dahil mahal mo yung asawa mo, I mean, gusto ka nilang parangalan. Di ba? Siguro yung iba sa nag-celebrate niyan, talagang ilang buwan pa lang pinagpaplanuhan na nilang ipagdiwa kung paano nila paparangalan yung kanilang tatay o kanilang nanay. Di ba? I mean, sa maraming paraan yan. Sa maraming paraan. Yan yung kahulugan ng pag-una sa iba sa pagbibigay galang. Ay pinag-iisipan mo to ng maaga dahil ikaw yung kusang kumikilos ikaw yung mismo, ikaw ang kusang kumikilos para mangyari yan. Ay hindi ka naghihintay na may gumawa, hindi ka naghihintay na may magsimula. Ikaw mismo yung nagkukusa, ikaw yung mismo kumikilos. Di ba? So, punta kayo sa Philippians chapter 2. Mayroon akong gustong sabihin, nawala sa isip ko. Pero punta muna kayo sa Philippians chapter 2. Sabi diyan, makikita niyo dito, yung idea ng yung pag-una sa iba o pagbibigay ng dangal sa iba ay hindi basta kung saan nangyayari. Talagang pinag-iisipan to. Intentional, sinasadya. Ito yung uri ng pag-iisip na makikita natin sa isang mas mabuting leader. Verse 2. Chapter 2 ng Philippians, verse 1. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkikisa sa Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin nyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Ano yung sinasabi ni Pablo dito sa church sa Pilipos? Ang sinasabi niya dito sa church ng Pilipos ganito, napakalami ninyong tinanggap na walang hanggang mga pagpapala at kaloob mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Ganyan yung gusto niyang sabihin.
At para bang sinasabi niya, at kung ang mga bagay na ito ay tunay sa inyong buhay, kung tunay niyong nararanasan ang biyaya, pag-ibig, dakilang awa at pagliligtas ng Diyos, sabi niya, dapat itong magbunga ng isang tiyak na uri ng pamumuhay. Yan ang gusto niya sabihin niya. Dapat kayong tumugon sa paraang karapat dapat sa mga pagpapala ninyong tinanggap. Yan ang gusto sabihin niya pa. Kaya mababasa niyo yan. Sabi niya, okay, sige. Nandito yung mga paraan kung paano dapat kayo tumugon sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, verse 3, ito yun, sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Ganyan yun dapat o ganyan dapat nyo tutugunan ng lahat ng biyayang natamo nyo. Sabi niya sa Philippians, sa Church ng Philippians. Sa halip, bilang tanda ng pagkakumbaba. Ano yung susunod na salita? Ano yung susunod? Ituring ninyo. Di ba? Alam kong mahirap yan para sa ilan sa atin. Ngunit ano ang sabi ni Paul? Ituring ninyo ang isa't isa na higit na mahalaga kaysa sa inyong sarili. Narinig niyo? Higit na mahalaga kaysa sa inyong sarili. At hindi pa siya nagtapos dyan. Sabi niya, huwag lamang ang sa sarili niyo kapakanan ang isipin niyo, kundi maging ang kapakanan ng iba. Pagkatapos nito, ang lahat ng ito ay sinabi niya ganito sa verse 5. Taglayin niyo ang pag-iisip na nasa kay Kristo Jesus. Di ba? Kanino dapat natin tularan ng ganitong pag-iisip? Kay Kristo Jesus. Yung salitang ituring nyo sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagkamakasarili o walang kabuluhan, pagmamataas, kundi sa pagpapakumbaba ng pag-iisip. Ay ituring, sabi niya. Yan ay katulad ng salitang tinitignan natin kanina sa Romans 12 tungkol sa pag-una sa iba sa pagbibigay galang. Parehas yung salitang yan na ginamit. At ang interesting dyan, ito din sinalin sa salitang Ingles bilang word na regard o ituring. Dahil meron daw yung kinalaman sa pag-iisip tungkol sa isang bagay. I mean, kung magbibigay ka ng pagpapahalaga sa isang tao, nang dahil sa pagmamahal, nangangailangan ito ng pag-iisip. Di ba? Halimbawa, kung itutuloy mo ang iba ng higit na mahalaga kaysa isang sarili, kailangan mong pag-isipan kung paano mangyayari yon sa pamamagitan ng pagpakukumbaba ng pag-iisip. O di ba? Linaw-linaw sa Biblia kung paano sinasabi. Kaya na sabi, ituring mo ng isa't isa na higit mahalaga kaysa sa inyong sarili. Paglaanan niyo ito ng panahon, pag-isipan ninyo, ipanalangin ninyo, pagplanuhan ninyo, pag-isipan niyo kung paano niyo maipapakita sa iba na mahalaga sila sa inyo. Yun yung sinasabi. I mean, Philippians chapter 3, sabi dito sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinahalagan ko noon, sabi ni Paul, ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon, sabi ni Paul. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga at pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na ipinilagay kong walang kabuluhan ay tinuring kong ano? Tinuring daw niyang basura. Makamtam man lamang niya si Kristo Jesus o si Jesus Christ o si Christ Jesus. Alam niyo yung salitang ibilang, ituring sa bahaging nabasa natin? Kapareho yun ang prinsipyo ng pagtingin sa iba o pagbibigay ng halaga sa iba. Ito yung isang bagay na kailangan nating sadyang gawin o intentional talaga sa ating isip eh. Kung hindi mo sadyang talagang iisipin o hindi intentional ang pagpapalangal sa iba, hindi mo ito magagawa. Hindi talaga natin ito magagawa. Kasi yung likas natin o yung default setting natin ugali, sarili talaga natin. Yung likas nating ugali ay unahin yung ating sarili. Yan ang ating natural na kalagayan. Kinakailangan talaga maging intentional kung nais talaga natin maisabuhay itong Romans 12:10. No? Alam mo, nung makilala ni Paul si Kristo, sabi niya, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Di ba? Nabasa natin dito sa chapter 3, verse 7 to 9 o to 8. Sabi niya, ngunit pero si Pablo, hindi siya naging isang robot na laging perpektong ginagawa ang lahat ng nais tanggap. Sinasabi ni Pablo o sinabi ni Paul,
na tinignan niya ang kanyang buhay. Tinignan niya ang mabubuting bagay na mayroon siya bago niya nakilala si Kristo. At talagang intentional niyang itinuring ang mga bagay na yun ay hindi talaga karapat dapat pag-alaanan ng kanyang panahon. Sapagkat sabi niya, natagpuan na niya ang mga bagay na tunay na mahalaga na dapat paglaanan ito. At ang sino yun? Jesus Christ o si Kristo. Ang mabuhay para kay Kristo. Ang makilala sa Kristo, sabi niya. At ang sumunod kay Kristo. Yan yung sinabi niya. Sa kanyang isip, sinabi niya, hindi. At sa kanyang isip, sinasabi niya, oo. Di ba? Ayoko na nito. Ito na ang gusto. At yan ang tinatawag na salitang itinuring. Alam niyo, hindi tayo likas na nagpapalangal sa iba. Na kung sasabihin natin na, ang gusto ko sabihin, hindi ito nangyayari ng aksidente. Hindi talaga. Sa Romans 12, sinasabi dito ni Pablo, hindi dito sinabi ni Pablo na damhin lang natin ang paggalang sa isa't isa. Damhin lang natin ang paggalang sa isa't isa. Hindi ganyan. Hindi ang damhin o pakilamdam ang punto. Ang utos ay kumilos at magbigay galang sa isa't isa. Sa halip, sinabi diyan, unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang o manguna kayo sa pagpapalangal sa isa't isa o magpakita kayo ng kasiyahan sa pagpapalangal sa iba. Kaya sabi nga, ang unang kahulugan ng salitang unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang, talagang ay kailangan talaga nating isipin ang ating sarili bilang mga leader. Talaga. May mga tao kasi kumikilos ng talagang may inisyatiba para gawin ito, no? Di ba may isang talata sa Bible na pwedeng makatulong sa atin pag pinag-uusapan natin? Punta kayo sa Lucas o sa Luke. Ito, gusto ko itong basahin. Kaya gusto kong, ito yung naisip kong maging halimbawa para mas lalo nating maintindihan yung paggalang. Chapter 20, verse 24. Nagtalo-talo na rin ang mga alagad. Ang mga alagad, kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila. Kaya sinabi niya sa kanila, pinipilit ng mga hari ng mga hintil na sila ituring na Panginoon sa kanilang nasasakupan at ang mga may kapangyarihan nagdanasang matawag na mga taga-tangkilik. Ngunit hindi ganun ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, sabi ni Jesus Christ, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa at ang namumuno, ito yung leader, ay maging tagapaglingkod. Di ba? You want to become a leader? Mag-serve ka. Sabi. Di ba? Sabi. If you're a leader, you serve. Yan ang definition niyan. Ibig sabihin, yung salitang namumuli dito ay may kaugnayan sa idea ng Romans 12. No? Dahil kung unahin mong isa't isa sa pagbibigay galang, iniisip mo ang sarili mo bilang isang leader. Isang taong pumikilos, hindi naghihintay, hindi ka naghihintay na may ibang gumawa, sinasabi mo at gagawin o gagawin mo ito. No? Karabang sinasabi mo na, ako gagawa niyan. So, sinabi ni Jesus Christ, kung nais mo maging leader, maglingkod ka. Kung nais mo maging dakila, magpakababa ka. At yun yung mismong tinutukoy, sabi ko nga sa Romans 12:10, unahan niyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. Unahin natin ang isa't isa sa pagbibigay galang. At kung babalikan natin ang lahat ng ito sa mga nakaraang linggo na sinasabi ko sa inyo, kung naalala niyo pa, na may tanong ako doon na, paano ka ba pumapasok sa isang silid? Naalala niyo yun? At ang nakakapagtaka lang dito sa kwentong ito sa Luke, parang nakapagtataka na yung mga disciples, nagtatalo kung sino sa kanila yung pinakadakila. Imagine mo yun, isipin niyo. Sila yung mga taong pinakamalapit kay Jesus Christ. Laging kasama si Jesus Christ, naglalakad kasama si Jesus Christ. At habang naglalakad, si Jesus Christ nung time na yun, sa unahan, sila naman ay nasa likod, nag-uusap sila. No? Imagine niyo lang to. Ito yung scenario. Sasabihin ng isang disciples,
Sa totoo lang, ako yata yung pinakadakilang disipulo, no? No offense sa inyo, ha? No offense sa inyo. Sabi niya. Pero halata naman yan, eh. Ganun yung usapan nila. Kasi isa naman sasagot. Alam ba, kung paano siya tumingin sa akin noong sermon sa bundok? Parang kindat pa nga noong sinabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sa akin nakatutok yun. Sabi nung isa, baka naman dahil sa, kaya siya kumikindat dahil sa suot mo, no? Dahil, I mean, tapos sasagot naman yung isa, hindi pare, ako talaga yung pinakadakila. Hindi naman niya kailangan tignan ako para malaman ko yan, eh. Pang, tapos sasabihin ng isa, pang ilang ka sa tinawag? Pang-walo. Tapos yung isa naman, ha? Ay, ako, pangalawa eh. Tinawag niya akong bilang pangalawa. Akala niyo ba masama yung pangalawa? Akala niyo ba na ang first, ang best? Pero sa amin, sabi niya, ang first, ang worst. Ang second, ang best. Di ba? Mukhang nakakatawa yung mga pinagtatalunan ng mga disciples na ito kung sino yung pinakadagligis. Parang ang babaw. Parang nakapagtataka na ang mga taong ito na malapit kay Jesus Christ. Pinag-aaksaya ng oras yung mga bagay na yun. Hindi lang minsan nangyari yan. Basahin niyo yung buong gospel. Paulit-ulit yan. Sa pagtatalo nila kung sino yung pinakadakila. Oo, paulit-ulit na nangyari yan. Sabi ng scripture, nagkaroon talaga ng pagtatalo sa kanila kung sino ang pinakadakila. Alam niyo, hindi ito simpleng biro ni Peter, no? Talagang grabe yung pagtatalo ng mga disciples, no? Di ba parang sobrang nakakabiliw na ginagawa nila ito? Nangyayari din to sa panahon natin. Hindi lang kayo aware. Pero, I mean, para sa akin, talagang nakakaano. Ewan ko ano. Pero ewan ko sa inyo. Pero alam niyo, meron akong gusto sabihin sa inyo para mas lalo nating maintindihan. Ayan yung sabihin ko sa inyo, yung isang pagtatalo na madalas na nangyayari sa buhay natin. Madalas may pagtatalo, hindi sa pagitan ko o ng iba, kundi sa pagitan ko at ng sarili ko. Kung sino ang dapat ituring na pinakadakila. Listen, may matututunan kayo dito sa mga isip ko. Ganito yung takbo ng isip ko. Ewan ko kung ganito yung takbo ng isip nyo. Just be honest. Bakit ako na lang lagi ang fill in the blanks? Mag-isip kayo. Bakit lagi akong kailangan mag-fill in the blanks? Bakit hindi sila kailanman nag-fill in the blanks? Yeah? Bakit ako lang ang naglilinis ng bahay na ito? Bakit ako lang naglilinis ng banyang simbahan? Bakit ako lagi ang naunang mag-text? Hindi nila ba nakikita lahat ng ginagawa ko? Bakit parang hindi nila ako napapansin o naipapakita ang appreciation? Bakit di niyo ako sinasama? Ako lang ba ang nagmamalasakit? Yan yung uri ng pagtatalo na nangyayari sa isip natin tungkol sa kung sino ang mas mahalaga. Ako ba o si Stella? Ako ba o ang iba? Tanong ko nga noon, paano nga ba kayo pumapasok sa isang silid? Sasabihin ko sa inyo kung paano. Halimbawa, pagod ka. Dating mo sa bahay, pagod ka. What a day. Ba? Hirap ang araw mo. Hirap ang buhay mo. Kaya, dahil sa nangyari sa akin, ako dapat din yung bigyan ng halaga. Kung hindi niyo ako bibigyan ng halaga, magkakaproblema tayo. Sige. At yan ay nangyayari sa araw-araw sa ating isipan.
Kaya nga madalas kong pinapanalangin. Sa tahanan, no? Dahil talagang napakadali para sa mag-asawa, sa pamilya o kaya magkakaibigan at kasama sa bahay na talagang mahulog sa tinatawag na spirit of competition. O kaya yung tinatawag nilang pag-aagawan ng halaga, yung tinatawag nilang spirit of rivalry. Di ba? Halimbawa, dumating si J.A. sa bahay. O kaya si Des. O matuwag naman pala si J.A. J.A. halimbawa lang to ha. Halimbawa, dumating si, si, si Des sa bahay. Ano kayang araw? Klaseng araw ang naranasan niya. Ngayon, i-assess natin. At bago pa may mangyari sa loob ng bahay, magtatakbo halimbawa si J.A. at saka si Des dito sa may pintuan ng bahay para alamin kung sino ang mas may pinakamasamang araw. Diba? Si Des ba ang mas nahirapan o kaya si J.A.? Sasabihin ni J.A. Ay ni Des, maraming nangyari sa trabaho. Yeah. Nasira yung ganito namin, yung sinasakyan ko nasira, o kaya kung naglalakad siya, ayun, hindi ako makapaglakad dahil ginagawa yung kalye, o at kung ano-ano pa. Tapos sasabihin naman ni J.A., grabe sa akin din naman. Parang sumabog yung mga diaper. Mapaisip si Des, wala pa naman akong anak. Bakit daw diaper? Ano yung nangyari? Sasabihin pa, yung orka ng kotse ko, yung orka ng bahay, lahat ng ito, etc. Alam mo yun? Ngayon, kung sino mo yung pinakamasamang araw, siya yung panalo. Di ba? Siya yung panalo. Panalo ng ano? Basta panalo. Tapos na ako. Para bang, ganun na ang nangyari. Dapat akong bigyan ng honor, pagpaparangan. At ganun din sa susunod na araw, at sa susunod na araw. At ang nakakalungkot, yan talaga yung nangyayari sa maraming tahanan eh. Ay, hindi lang sa tahanan, sa buong mundo. At ganun na din sa loob ng ating simbahan. Kaya nga sa bawat sitwasyon pinapasok natin, para bang may nilalaro tayo na ganitong laro eh, sa halip na ganito. Alam mo yung dapat ganito yung isipin natin, mahal ako ng Diyos, namatay si Jesucristo para sa akin, puno ako ng pasasalamat sa awa ng Diyos, wala akong may pagmamalaki ngayon, pero mabuti yung Diyos at kasama ko siya. Kaya narito ako upang parangalan ng iba. Di ba dapat ganun? Yung espiritu ng competition, yung espiritu ng rivalry, kailangan mamatay ito sa akin eh. O may matay talaga ito sa atin. Kailangan mamatay ka na. O mamatay talaga ito sa sarili natin. Alam mo yun, dahil yung scripture na binabasa natin, tumatawag sa atin na mamatay ang ganitong uri ng kompetisyon at palitan ito ng pagparangal sa isa't isa. Alam mo, ayaw ko nang sana sabihin, pero gusto ko sabihin. No? Naiintindihan ko na meron talaga mga pag-uusap na kailangan mangyari sa nakaugnay nito. Tungkol sa halimbawa, yung division of labor, o yung pagtutulungan, may ganyang pag-uusap. At tungkol sa kung may isang taong tama na hindi ginagawa yung kanyang bahagi, ayos lang yan. Pag-usapan niya yan. Ngunit yung larong ito na madalas nating nilalaro sa tahanan, sa simbahan, sa trabaho, saan sinusukat natin kung kailan tayo pwedeng huminto sa pagbibigay galang at pagpapalangal sa isa't isa, hindi yung bunga ng Espiritu. Wala itong bunga ng Espiritu, hindi ito nakasulat sa listahan ng Biblia. No? Kaya yung pagpapalangal sa isa't isa, yung pag-una sa isa't isa, yung pagbibigay galang, ang paglalaan ng panahon upang mag-isip kung paano ko maipapakita ang paggalang, yan ang mahalaga. At kaya sinasabi ko sa inyo noon, ganito ang itsura nito. Halimbawa, dumating yung si J.A. o sino pa man o si Des sa driveway, bago pa siya bumaba o makapunta doon sa pintuan, manalangin ka na. God, tulungan mo ako.
tulungan mo ako paglingkuran ng aking pamilya. Maaari itong pinakamahirap kong araw, pero kailangan kita. Gusto kong pagpalain ka, gusto kong tulungan ka, gusto kong maglingkod sa kanila. Alam kong maapektuhan ako na kung ano man ang itsura ng bahay, kung ano man ang ulam, kung ano man ang itsura ng asawa ko, kung anong diaper pa man yan ang kailangang asikasuhin. Ama, tulungan mo ako maglingkod, tulungan mo maghugas ng paa. Naalala niyo yun? Yung paghugas ng paa? Tapos, sino man yung naiwan sa bahay, sasabihin niya, naku, paparating na yung asawa ko, hindi ko alam ang anong klaseng araw ang naranasan niya. Pero alam ko ang naranasan ko, alam ko ang tungkol sa mga diaper, alam mo nito, alam ko ang lahat ng ito. God, bigyan mo ako ng biyaya, pasensya, paggalang at kakayahang maglingkod. Di ba ganun dapat? Paano kaya kung sa isang relasyon ay parehong tao ay iniisip ang isa't isa imbes na ang kompetisyon at paggawa ng kung kanino ang turn na magmamahal sa araw na yan. Diba? Ang sinasabi kasi ng kasulatan ay may, paano ba sinasabi niya, may isang uri ng kompetisyon na maaari natin pasukin. Ngunit hindi ito ang kompetisyon kung saan tinitingnan kung sino ang mas maraming nang nagawa o sino ng mas maraming problema o sino ang mas mahalaga ang sasabihin sa usapan para siya ang manalo at siya ang parangalan ng lahat. Hindi ganun yan, salip. Ito ang dapat, ito yung kompetisyon na inaanyayahan tayo ng kasulatan. Unahin ninyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. Mag-unahan kayo sa paparangal sa isa't isa. Oo, may kompetisyon, oo. Pero kailangan na talikuran ko yung kompetisyon na matagal ko nang kinabubuhay ayon sa laman at lakas, sa sarili kong lakas. Kaya dapat sabihin natin, ngayon, gusto kong sumali sa kompetisyon. Kung sino, at ang kompetisyon na ito ay kung sino ang mas magmamahal ngayon. Sino ang magpaparangal sa isa't isa ngayon. Di ba? Kaya, paano bang sinasabi mo na ito yung kompetisyon? Hayaan mong ikwento ko sa iyo kung gaano karami ang naipakita kong pagkalang ngayon. Parang gano'n. Sige, pagtatalunan natin yan. Tingnan natin kung sino ang mas nagbibigay gala. Dapat gano'n. Isipin niyo yung mga salitang binabanggit ko sa inyo. Kaya dito sa Romans 12, 10b, I mean, may mga lingwahe dito, no? Yung bang sabi magbigay ng pagpapalaga, mag-unahan, magpakasaya, magpakita ng kasabikan, paparangal, pag-unahan, ano pa, pagbibigay galang, pagpapalaga, pagpapakita ng kasabikan. I mean, yung mga salitang ito, talagang ito ay ano eh. Alam niyo, tumutukoy sa loobin natin ng pagsisikap. Kaya yung sinasabi ng Biblia, yung Biblia, meron niyang hamon na isang uri ng kompetisyon. Yung mag-unahan tayo sa pagpaparangal sa isa't isa. Gusto ko to, yung angulo to, no? Kasi ang ilan sa atin ay likas na mahilig talaga sa makipagkompetisyon. Pero ang irony nga, may ilan sa atin talaga na napaka-competitive na tao eh. Di ba? Sobrang competitive niya na parang hindi pa siya natatalo kahit kailan. Lagi siyang panalo. Kapag para bang sabi ko nga, kapag na-partner ka sa kanya, ayos ka. Kapag kalaban mo siya, umuwi ka na lang, bigyan mo na lang sa kanya yung premyo. I mean, di ba may ilan sa atin na ganyan, may competitive drive, no? Parang bang, kaya ko rin yan. Sige, subukan natin. Pero may ilan din sa atin na talagang hindi gano'n. Kaya marahil, ito ang dapat nating panalangin. Ama, o kaya Yahweh, bigyan mo ako kung hindi ka competitive, bigyan mo ako ng apoy sa puso na gusto kong manalo. Hindi sa pagmamataas, ha? Kundi sa kompetisyon ng pagparangal sa isa't isa. Gusto kong manalo sa kompetisyon ito na pag-una sa isa't isa sa pagbibigay galang. Di ba dapat ganyan yung thinking natin? So, ngayon, ganito yan. Para bang sa tuwing pipiliin mo magbigay galang, sa tuwing pipiliin mo magmahal, kasi pag yan ang pinipili mo, panalo ka eh. Totoong panalo ka. Laging tama ang magmahal. Kung pipiliin mo kung magmahal, mawawala ng sa yung taong, yung tanong na, ano yung tanong? Sino ang mananalo? Sino ang mas maraming nagawa? Sino ang mas nahihirapan? Kapag nagmahal ka, panalo ka eh. Kasi ang pag-ibig,
ay hindi kailanman nabigo eh. Di ba? Love never fail. Ano bang ibig sabihin ng mabigo? Matalo. Hindi kailanman natatalo ang pag-ibig. Kaya kung pipiliin mo magmahal, lagi kang panalo. Kaya, pag-unahan tayo sa pagpalangal sa isa't isa. Simulan natin ang competition na ito, lalo na sa mga mag-aasawa. Huwag mong isipin kapag siya ang unang gumawa, sa ka lang gagawa. O kaya kapag siya ang nagpakita ng pagmamahal, saka ka rin magmamahal. Sa halip, isipin natin kung paano inibig ni Kristo ang iglesia at gawin ninyo ito na parang sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, di ba sa pakikipagkaibigan, sa Christian friendship, sa halip na sabihin, kapag ginawa nila ito, saka ko rin gagawin. Tanong mo, ang dapat may tanong mo eh, paano ko may papakita ang pagganap? Halimbawa, sa Christian service, sa halip na sabihin, kapag humingi sila ng tulong, saka ko lang iisipin tumulong. Itanong mo na lang na dapat, eh ganito eh. Paano nga ba ako makapaglilingkod? Ano ang pangailangan? Halimbawa sa Christian giving, sa halip na isipin mo, eh mukhang maayos naman ang kalagayan ng church, eh, dapat isipin mo, ano bang may bibigay ko? I mean, bakit hindi natin isipin yung kasaganahan? Ano ang pinakamainam at pinakamalaking maibibigay natin para magpatuloy yung ating gawain sa Diyos? Kaya magunahan tayo sa pagpapalangal sa isa. At pansinin nyo, no? Kung babasahin niyo yung verse nito, sino tinutukoy ng verses? Ang isa't isa. Marami pang tatalakayain yung verse na ito, eh, no? Yung, meron pa dito yung paano makipagtungo sa sanlibutan. Ngunit ang verses na ito ay hindi naman tungkol sa sanlibutan. Ang mga ito ay tungkol sa pamilya ng Diyos. Kaya talagang naisin natin palangalan ng isa't isa. Naisin natin makibahagi sa kompetisyong ito. Ang mag-unahan sa pagpapalangal sa isa't isa. Alam niyo, ako, when somebody invites me a dinner, naranasan ko to, no? Nung nakapagbukas siya, no? Talagang nagpapasalamat ako, no? Lagi ko nararamdam, parang ramdam ko talaga na pinaparangalan ako ng taong nakakasalo ko eh. Maraming salamat. At yan din yung dapat natin maranasan sa sino mong tao na pag ganito, para bang yung ini-invite ka sa pagkainan? I mean, kapag, di ba yung tayo, no, ako, o kasi naman sa ito, pag may isang taong umupo sa mesa mo, huwag nating isipin na, ay, biglang nawalan ako ng gana. Siguro alis na lang ako. Di ba? May ganyan. Dapat hindi. Sa halip, tratuhin natin sila gaya ng pagtrato natin sa ating kaibigan, sa ating, o sino man yan, sa ating kapatid, o sino man nakabilang sa ating pamilya. Alam mo, pag may bagong taong umupo, o kahit sino pa yung umupo sa mesa, pangalan natin parang lang ng isa't isa. Tayong lahat. Kaya nice kong ibahagi sa inyo ito, yung apat na bagay na makakatulong sa atin na maisabuhay natin ito. Pag-isipan nyo ito. No? Paano ko nga ba maisasagawa ito? Paano natin uunahin ang isa't isa sa pagbibigay galang? Mabilis lang ito. Sa palagay ko, ang unang hakbang ay ganito. Kailangan natin paniwalaan na yung pinag-aalala natin ngayon ay utos. It is a command. It is a commandment. Yung bang unahin niyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. Hindi ito magandang payo lang sa buhay. O isang mungkahi na makakatulong sa atin. Hindi lang ito payo. Ito ay isang utos, commandment ng kasulatan. At kung ipinapahayag mo si Jesus Christ ang Panginoon ng inyong buhay, dapat pinangangako mo rin susundin ang kanyang mga turo. Okay, dito tayo magsisimula. Paano natin may isa sa buhay? Magsimula tayo sa paniniwalang yan. Na yan ay isang utos ng God. Isa ito sa ano ba yan? Sabi ko, isa ito sa mga pagkakataong maalala natin ang sinasabi ni Jesus Christ. Na kung saan sinabi niya, bakit niyo ko tinatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman ginagawa ang aking sinasabi. Di ba? Ganyan yung Romans 12:10. Hindi ito optional. Hindi ito isang bagay na pwedeng sabihin may ilan nagagawa nito at may ilan na hindi. Kung hindi mo sinisikap na unahin o maging intentional ang iba, intentional na unahin ang iba sa pagbibigay galang, hindi mo sinusunod sa Jesus Christ. Hindi natin sinusunod sa Jesus Christ. Yan ang reality.
Kaya ngayon hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa paglalapastangan o paggalang sa iba. Huwag mong huwag nating gawin yan. Higit pa yan diyan. Talagang kailangan nating sadyaing isipin paano ko maipapakita ang higit na paggalang sa taong yan. Paano ko siya maunahan sa pagpaparangal. Kaya sabi ko nga gusto kong malaman niyo kung paano ito masasabuhay. Magsimula tayo diyan. Para bang inuutusan ako ng God na gawin ito. Malaki yung kaibahan yan sa pagsasabing magandang payo yan. O, subukan ko nga minsan. Hindi ito mungkahi. No? Sabi ko nga, isa itong utos. Pangalawa, paano natin maisasabuhay? Ang ikalawang paniniwala ay maniwala kang mahalaga ang ibang tao. Dahil sinasabi ng Diyos na mahalaga sila. Pangalawa, parangalan mo ang mga tao. Mahalin mo sila. Dahil ganon ang ginagawa ng Diyos at dahil mahal mo ang Diyos. Mahalin mo yung mga tao sa buhay mo na sa tingin mo ay hindi ka dapat na parangalan o hindi mahalaga. Diba? Maaaring sila ang taong, siguro sila yung taong nakakainis sa iyo. Ang taong nakakasakit sa iyo. Ang taong hindi sumasang-ayon sa iyo. Ang taong mahirap pakisamahan. Ano pa? Ang taong napakadaldal. Ang taong mahirap kausapin. Ang taong nakakalimot sa birthday mo. Ang taong nagsasabi ng masakit o bastos na komento. Ngunit ang bawat tao sa buhay mo, sa buhay natin ay nilikha sa larawan ng Diyos. At napakahalaga nila sa Diyos, kaya isinugo niya ang kanyang anak para mamatay para sa kanila. Maaaring hindi ganun yung nararamdaman mo tungkol sa kanila. Ngunit ganun yung tingin ng Diyos sa kanila. Hindi ikaw at hindi rin ako ang magpapasya kung sino ang dapat na parangalan. Kaya kapag may mga taong mahirap parangalan at may mga ganong tao sa buhay mo, hindi dahil sa mababaw na dahilan, kundi sa malalim na dahilan. Kaya sabi ko nga at nananalangin ako ng ganito. Ama, tulungan mo akong maniwala na mahalaga ang taong ito. Tulungan mo akong mahalaga ang taong ito sa iyo upang mapangarangalan ko siya. Anuman ang anong klaseng anyo niya. Diba? May mga tao sa buhay ko talaga na pinaparangalan. Pero hindi ko sila palagi nakakasama. Katulad nyo. May mga taong ring pinararangalan ko, ngunit kailangan kong magtakda ng boundary sa pakikitungo sa kanila. Ngunit sabi ko nga, iba yon sa pagkamukhi sa isang tao. Iba yon sa paninira o pagsasalita ng sama laban sa kanya. Dahil sinasabi ng Diyos na mahalaga sila. Gusto kong maunawaan yon. Ama Yahweh, tulungan mo akong maniwala na mahalaga ang ibang tao sapagkat ikaw mismo nagsasabing mahalaga sila. Naintindihan nyo? Yung ikatlong bagay, ang ikatlong paniniwala ay ganito. Maniwala na mahalaga ang maliit na bagay. Maniwala tayo na mahalaga. May mahalaga ang maliit na bagay. Ibig sabihin may mga maliliit na paraan ng pagpaparangal sa isang tao ngunit napakahalaga ng epekto dito. Halimbawa, yung pagligpit lang ng kinainan ng isang tao. Yung pagbubuhat ng kanyang bag o pagbukas ng pinto para sa kanya. O kaya, alam mo, kahapon nga po, nagmamaneho ako pa uwi kahit pagod na ako. Ano? Talagang grabe ang init dito. Itong lugar namin, bundok kasi ito. May nakita ko isang matandang babae na maraming bitbit, naglalakad siya pakyat. Wala siyang dalang cart. Alam mo yung cart, yung inihila. Usually, ganun ang ginagawa dito ng mga taong namimili pag wala sasakyan. Ang una kong naisip, sana may tumulong magbuhat para sa kanya. Pagkataas na isip ko, ako pala yung taong yun. Ako pala gagawa nun. Pero sabi ko, pero ako pala yung taong yun. Huminto ako, no? Lumapit ako sa kanya, tinulungan ko siya. Sabi ko, pwede na ako kayong sumakay. Sumakay na lang po kayo. I mean, kailangan pa niya abot sa akin yung daladalahin niya. Alam niya naman, yung pag-iingat ko rin. Kasi iba na rin yung panahon ngayon. Ano? I mean, habang nakasakay siya, nagsimula siya makipag-usap sa akin. Kunento niya kung bakit wala siyang dalang card. At habang nagsasalita siya, naisip ko, naku, hindi naman to dahilan kaya ako tumulong. Ang gusto ko lang sana ay magkaroon ng magandang illustration yung cellphone na gagawin ko ngayon. Hindi, joke lang. I mean, pagkatapos, nalaman ko yung totoong nangyari. Kung bakit hindi siya
kung bakit ganun nga, no? Kung bakit nagsasakripisyo magbuhat. So, nang napakabigat. So, nag-usap kami ng ilang saglit at labis talaga siyang nagpasalamat sa akin. Isa sa mga sinabi ko sa kanya ay, alam ko kung ano ang pakiramdam ng maraming bit-bit na gamit, di ba? Alam niyo yan. Naisip ko, kung alam ko ang pakiramdam na yan, bakit hindi ko tulungan ng iba? So, ang nangyari tuloy na nauwi ito sa mas malalim na pag-uusap kahit ilang minuto lang, nagkaroon ako ng higit na habag sa puso. Sa halip na maging suplado, o kaya pagod na ako, o kaya nagmamadali. I mean, isang maliit na bagay lamang yung ginawa ko. Pero nagbukas ito ng pagkakataon para sa higit pa, di ba? At ako pa ang mas pinagpala. Nasabi ko nga, God, salamat sa pagpapakita mo sa akin ng pagkakataon yan. Gusto ko maging katulad nito, no? Gusto ko maging ganito. Mahalaga kasi yung maliit na bagay. Ang maliliit, ngunit pinag-iisipang mga gawa ng kabutihan, eh, may malaking halaga talaga. At, at kayang gawin nyo ng bawat isa sa atin. Kailangan man lamang nating maging intentional. Pag-isipan to, tsaka kumilos. Kaya, maniwala tayo na ito ay isang utos. Maniwala kang mahalaga ang ibang tao dahil sinabi ng Diyos na mahalaga sila. Maniwala kang mahalaga ang maliit na bagay. So, huwag nating hintayin maramdaman muna bago tayo kumilos. I mean, ang ibig sabihin, madalas nating tinatanong, alin ba ang nauna? Yung damdamin ng pag-ibig o ang mga gawa ng pag-ibig? I mean, yung feeling of love ba o yung deeds of love? Kumbinsido ako na kadalasan, pag ginagawa natin ang mga gawa ng pag-ibig o yung deeds of love, saka sumusunod yung damdamin ng pagmamahal. Yan ang pinaniniwalaan. Halimbawa, tinulungan ko yung matandang babae niya. Talagang naantig yung puso ko. Hindi ko na kailangan hintayin makaramdam muna ako ng pagmamalasakit o makilala muna siya bago ako gumawa ng kabutihan. Nagpakita muna ako ng kabaitan at paggalang sa kanya at pagkatapos, doon naantig yung puso. Alam ko kayong mga nanay, mga tatay, mga mag-asawa, alam niyo yan, no? Maraming pagkakataon na hindi nyo ginagawa ang isang bagay dahil nararamdaman nyo ang damdamin ng pagmamahal. Ginagawa nyo ito dahil kung minsan, ang pag-ibig ay nangangahulang paggawa ng tama kahit hindi nyo ito nararamdaman. Hindi yan pagkukunwari o hypocrisy. Yan ay pagsunod sa halimbawa ni Jesus Christ at pagsasabing, God, tulungan mo akong sumunod ang puso ko. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil ganyan ang ginawa ng Diyos. Ganyan ang ginagawa ng Diyos. So wag natin hintayin na ibang tao ang unang kumilos. I mean, nasa isang competition tayo, kaya akuin mo ang responsibilidad na ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Marahil may isang tao sa buhay mo ngayon. Halimbawa, isang kapamilya o isang kapatid sa iglesia na mahirap pakisamahan. Kaya meron na kayong mga maliliit na samaan ng loob o kaya may sugat. Maraming gusto sa inyong samahan. Eh, maaaring isang maliit na pagpapakita ng paggalang ang maging simula ng pag-aayos ng ating relasyon. Dahil ikaw ay yung gumawa ng unang hakbang. Pinili mong maging katulad ni Jesus Christ na nagmahal maging sa mga taong napapot sa Kanya. Gusto ko lang mag-quote ng isang scripture na alala ko lang itong bigla. Sabi sa 1 John 4:19, tayo ay umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Di ba? Yan, ang tawag dyan, yan ang Kristyanismo. Para bang, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, ngunit napopoota man sa kanyang kapatid, siya ay tinatawag doon na sinungaling. Sapagkat daw, ang sabi doon, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Di ba malinaw? Naalala ko lang. No? Kaya nga mga kapatid, ang lahat ng ito ay bunga ng dakilang habag ng Diyos. At talagang pinapalakas tayo ng Espiritu ng Diyos. Ito ang ating hamon sa buong linggong ito. Unahan niyo ang isa't isa sa pagbibigay galang. Sino nga ba ang maaari kong palangalang ngayong araw? Sino ang maaari kong sadyang pagtuunan ng pansin upang maipakita ko sa kanya na mahalaga siya sa akin at sa Diyos? Di ba? At magsikap tayo ngayong buong linggong ito na mag-unahan sa pagpapalangalan sa isa't isa. Para bang, alam niyo yung
Hindi kita hayaang mas mahigitan na mo ako sa pagmamahal. Parang gano'n, di ba? Parang pag hindi kita hayaang mas mahigitan mo ako sa pagpaparangal. Hindi, hindi. Parang bang hindi ka hihigit sa akin sa pagbibigay gala. Di ba? Dapat ganun yung magiging attitude natin. Ano? So, here's the final word. Ready na kayo? Alam kong sana handa kayo. On your mark, get set, go. In the name of Jesus Christ, Amen.